Papakita ko sa inyo kung saan ang bahay, kung saan pumasok yung asong yun. Oh, ito yung basketball court kung saan naglalaro yung anak ko. Tapos dyan kami nakatira. Pupuntahan natin kung saan pumasok yung aso. Tao po! Tao po! Okay guys, so gusto ko lang po linawin sa inyo na may mga nagko-comment po na hindi daw po kasalanan ng aso, hindi daw po kasalanan ng may-ari at kasalanan daw po ni Kuya Jacob. Dahil si Kuya Jacob daw po pumasok sa bakuran. Paano po mangyayari yun? Yung anak ko dito naglalaro sa basketball court. Papakita ko sa inyo. Ayan po yung anak ko dyan po naglalaro sa basketball court. Tapos dito po siya nakagat ng aso. Kaya paano po magiging trespassing ang anak ko? Kaya sana bago kayo mag-comment, alamin niyo muna ang totoong nangyari. Tapos pupuntahan din natin yung bahay ng aso kung saan siya pumunta. Isipin mo yung asong yun nakapunta dito ay layo-layo ng bahay nila. So sinundan kasi namin yung aso nung nakaraan kung makikita niyo sa video. Ayan yung asong pakalat-kalat to, na taga dito yan, oh. Ayan yung asong yan, na dapat itali nila, hindi nila alpasan. Tigil mo dito. Tanungin natin. May sugat din yung aso. Ayan yung asong pinapalpasan nila dito. Nabababa ako. Baka dati makagat. Daddy, nangangagat siya. Violent yung aso. Baka magigaw na kagat, no? Tao po! At dito sa sinabi ni Carla na makinig kang mabuti sa sinabi ng may-ari ng aso na pumasok daw yung bata sa loob ng bakuran. Kaya sasabihin mo, so clearly walang kasalanan yung may-ari. Oh, ayan, boses ni Mrs. yan. Opo! Pwede po kayo makausap? Pumasok po dyan sa bakuran nyo eh. Kanino po kaya yung aso yung may sugat sa mukha? Bilisan yung Dyan po kasi pumasok sa bakuran yung aso eh. Alamin natin kung sino may-ari. Oh. Yung anak ko naandito, naglalaro dito sa labas. Papakita ko sa inyo kung saan ang bahay, kung saan pumasok yung asong yun. Oh, ito yung basketball court kung saan naglalaro yung anak ko. Tapos dyan kami nakatira, oh. Pupuntahan natin. Paano makakapunta dito yung anak ko para sabihin mong pinasok ng anak ko yung bahay? Oh, dyan, di ba nandyan yung asong yan? Dyan pumunta yung aso, di ba? Di ba dito pumasok yung aso? Kaya paano ko sasabihin na pumasok dito yung anak ko? Kaya bago kayo mag-comment, pag-isipan nyo muna mabuti. Pupuntahan natin kung saan pumasok yung aso. Tao po! Tao po! May tatanong nga lang ako. Ito kasing asong ito, yan ay pumasok dito sa bahay nyo. Nasaan na kaya ito ngayon? Ewan ko lang po. Kasi ang asong yan, kinagat niya yung anak ko. Hinahanap namin kung sino may-ari. Eh, dito naman pumasok sa bahay niyo. Hindi po namin kung nasaan na po yun. Hindi nyo alam kung nasaan na ito. Hindi na po. Ang akin naman, hindi naman para, huwag kayo matakot ha, hindi naman para pagbayadin ko kayo sa gastos ng anak ko. Ang akin lang ay gusto ko lang malaman kung nasaan itong asong to. Ewan ko lang po. Hindi to sa inyo. Hindi po. Kasi nung pinuntahan namin yung aso dito, pumasok dito. So itong asong ito, hindi to sa inyo? Hindi po. Ba't pumasok sa bakuran nyo? Basta-basta lang po yung nakapasok po. Kung sakali man na may mga aso kayo dito, ay pakitali na lang ako ha. Wala namang masama mag-alaga ng aso, pero sana pakitali o pakikulong ha. Yung anak ko, kung makikita mo yung anak ko, nakakahawa. Tapos 4 na beses daw tuturukan sa loob ng 1 buwan. Hindi na para maningilaw ko kanino man. Mahalaga safe yung anak ko. Hindi daw po taga dito yung asong yun. Okay lang, ganyan talaga ang buhay. Dayo din daw po talaga yung asong yun. So hindi daw po taga kanila yun. Pero dun po kasi pumasok, di ba, kung makikita nyo naman sa video. Kaya yun, okay lang yun. Sige. Kaya sa mga nagko-comment dyan, huwag kayo basta-basta mag-comment nang hindi nyo naman alam ang storya. Dahil unang-una, hindi po trespassing ang anak ko. So ito, kung makikita nyo naman kung gaano kalayo to kumpara sa bahay. O ayun ang basketball court to, di ba? So, tapos ito na, dyan nakagat ng aso si Kuya Jacob. Paano magiging trespassing yan? Ayusin nyo muna bago kayo mag-comment ha.